Mabilis na nagdaan ang mga araw at linggo, at kasalukuyan ng ginaganap ang business party ng kanilang kumpanya. Isagani stood at the entrance of the grand ballroom. Ang kanyang mga mata hanggang ilong ay nakatago sa isang makintab na kulay ng white diamond na masquerade mask. Kagaagaw pansin ang pormal na puting suit, na suot niya ngayon na may kinangpa, dahil sa disenyo ng mga maliliit na diamond. Ang mga inimbitahang importanteng tao, ay ganun na lang din kagara at elegante ang mga kasuotan, na nagniningning sa gabi sa loob ng magarbong hotel building. Dahil ang mukha ng bawat isa sa loob ng party, ay nakatago sa loob ng maskara, kinakailangan niyang bulgar na ipakita ang yaman niya, at kung sino siya sa pananamit pa lamang. Kaya naman tuwing binabati niya ang mga nagsisipagdatingang tao, ay ganun na lang kaganda ang troto sa kanya, at pagbibigay ng respeto. Sa loob ng lugar ay nakakasilaw na mga ilaw, ang nakapalibot na sinasabayan pa ng mga eleganteng disenyo. Maririnig din ang pagtugtog ng mga obra ng musika, na siyang nagpapasigla sa okasyon. "Welcome to the masquerade, my esteemed guests," he said, his deep voice resonating through the room. "Tonight, we gather not only to celebrate our business success, but also to address a pressing issue that has been with us for a month now." Ang pagka-interes ay naglapan sa paligid, habang ang mga bisita ay nagpalitan ng mga tingin, may ideya na sa kung ano ang tinutukoy ni Isagani. Habang tumatakbo ang gabi sa loob ng hotel, nakipag-usap siya sa mga stakeholder, kliyente, at mahahalagang bisita, pilit na inaayos ang mga pag-uusap tungkol sa kompensasyon at katarungan. A stakeholder, Mr. Thompson, approached Isagani, his eyes gleaming with anticipation. "Mr. Santiago, I must say, this party is quite impressive. But I sense there's more to it than meets the eye. How was Mrs. Santiago doing now?" Isagani's smile remained, but his eyes grew serious. "Mr. Thompson, you are perceptive. Tonight, as we celebrate our achievements, we also acknowledge what happened in my family's history. My mother, once a trusted member of our organization, was involved in embezzlement and fraud." He continued, his voice unwavering. "Though her actions were ruthless and unforgivable, I believe in the power of redemption and fairness. Tonight, I announce a compensation fund for those affected by her actions." May ngiting sumang-ayon ang matandang lalaki. "I must say that is the best approach now. As her son, you must take great strength to confront such matters. Your commitment to righting the wrongs is commendable. I would be honored to contribute to the compensation fund." Isagani nodded, gratitude evident in his eyes. "Thank you, Mr. Thompson. Your support will make a significant difference in the lives of those affected. Anyway, I see that you're alone here. Hadn't you brought your wife? I have watched you go for an interview live on Showbiz, that you have always avoided. So I know for sure that your actress wife will be here to support you on this occasion." Pag-iba nito ng usapan. Nanatili ang ngiti niya sa labi. "She always supports me behind my back," so nagkibit-balikat siya. "Why do you ask?" "Oh, just asking casually. But not gonna lie, my wife is a fan of hers." "Oh wow. I'll make sure to regard her to my wife then." He clasped his palms with a smile. "Then, please enjoy the party. I'm sure I'm enjoying it now." As the night progressed, Isagani engaged in discussion, ensuring that the compensation fund was transparent, fair, and provided a sense of closure for those impacted. Kalaunay na puno ng tao ang hotel, at mas lalo pang yumangay ang lugar hatid ng pag-iiba ng musika. Dahil lahat ng imbitadong tao sa loob, ay nakasuot ng maskara, halos hindi nila alintana ang mga taong kinakausap, at tangi lamang silang nasisiyahan sa pakikipag-interaksyon, iba't ibang taong may estado, hanggang sa lumalim ang gabi. Sa kabilang banda, hindi naman maalis ang paningin ng mga tao sa isang babae na nakasuot ng pula, at kumikinang na gown, at mayroong itim na masquerade mask. Mapupula ang makapal nitong lipstick, at kahit nagkatikip ang kalahati ng mukha, ay masasabi mong maganda itong babae, na galing sa marangyang pamilya. Kaya naman nagunahan ang mga lalaki sa paglapit sa kanya.
Raquel enjoyed the attention she gets as she just arrived at the event. Talaga namang naaga niya ang pansin ng lahat, lalo na ang mga binatilyong nanggagaling sa iba't ibang pamilya na may estado. But the one that got all her attention, was the man wearing a shiny white suit filled with diamond gems. The suit he's wearing complements the mask on his face. He looks so attractive tonight, that she noticed every woman kept glancing at him, while he was having a conversation with other men. Sa isip-isip niya ay kung sino mang babae ang makaagaw sa atensyon ni Isagani, ay talaga namang napakaswerte. Kung sa pananamit pa nga lang nito, ay nakabandera na ang yaman, paano na lang kaya ang magiging troto nito sa isang babae? Too bad Isagani only ended up with Alexa. Subalit narito naman si Raquel, upang baguhin ang tadhana ni Isagani na iyon. Hindi kaiyahiya kung siya ang magiging partner ni Isagani, hindi tulad ni Alexa. Pakunwari siyang umubo ng makalapit kay Isagani, upang agawin ang atensyon nito. Naputol ang pagsasalita nito na napatingin sa tabi nito. Nang magsalubong ang mga mata nilang dalawa, ay agad itong matamis na ngumiti sa kanya. "Oh gentleman," bumaling muli si Isagani sa tatlong lalaking kausap, kasabay ng paglandas ng kamay nito sa manipis niyang baywang, saka siya hinigit papalapit sa katawan nito. "I want you to meet Raquel Santiago, my sister." Napangiti na sana siyang nang ipakilala siya nito, subalit nasundan pa iyong ng titulo ng sister. Sister ha, they already slept together in his mansion, tapos sister. Sinabi pa nito na sa kanya na ipakikila siya bilang partner ngayon sa party, kaya bakit sister lang? Naramdaman niya ang kirot sa ulo niya, sa hindi mabilang na pagkakataon ngayong araw. It's as if her memories with him inside the mansion are getting blurred, and even she has a hard time remembering every single detail of them. Para bang ang mga sandaling kapiling niya sa mansion si Isagani, ay panaginip niya lamang kahit alam niya sa sarili niya na totoo ang mga iyon. Dahil kung hindi, ay bakit ganun na lang kaganda ang troto sa kanya ni Isagani? He even whispered to her that he had already fallen in love with her. "You're so gorgeous Miss Santiago." Bumalik siya sa katinoan ng purihin siya ng isang lalaki, na nakasuot ng itim na suit. Sa nakalabas nitong mga mata, ay nakita ang paghanga sa kanya ng mga ito. "I'm Darson, from the Alegre family. Thank you, Mr. Allegra. It's nice meeting you," nagbigay siya ng pormal na ngiti sa lalaki. Isa-isa rin namang nagpakilala ang iba pang kaninang kausap ni Isagani. "If you excuse us, can I borrow this man for a moment?" Paghingi pa niya ng permiso sa mga ito. "Sure, not a problem. The night is still early, so go on." "Thank you." Dali-dali niyang tinangay si Isagani palayo sa mga mataong lugar. Nahinto sila sa tahimik na hallway. Kaagad siyang nag-emote sa lalaki. "Akala ko ba pakikilala mo ako bilang partner mo ngayon? Why are you taking back your words, and introducing me only as your sister? What are you talking about? Ikaw mismo nagsabi na ipakilala kita bilang kapatid. You know, to avoid people's suspicions about us." Kontraryo namang tugon ni Isagani. Nagsalubong ang mga kilay niya. "What? Did I say that?" Napahawak siya sa kanyang ulo sa pagsakit nito. "But I don't remember." Ang nasa huli niyang alaala, ay sinabi niyang gusto niyang ilantad ang relasyon nilang dalawa. Subalit bakit parang ang gulo-gulo ng isipan niya? Iba't ibang senaryo ang naglalaro at nakakabinging mga boses ang kanyang naririnig. Hindi na niya malaman kung ano ang totoong nangyari sa hindi. Bakit niya nararanasan to ngayon? May sakit ba siya? "You look like you're tired." Umaktong umalali si Isagani sa kanya, saka bumulong sa kanyang tainga. "Why don't you rest for a while? You still remember the hotel room I reserved for tonight, right?" Napatanga na naman siya. "I still remember. Then, let me compensate for introducing you as my sister. Wait for me in that room. Don't forget to rummage all of your clothes." Pinamulahan siya ng mukha na tumango. "Yes, I'll make sure to do that. Sleeping with him during the party is a bit naughty. She likes it." Kaya naman dali-dali siyang nagtungo sa kwartong sinasabi ni Isagani, at naghanda ng sarili habang hinihintay siya.
Hinubad ni Raquel lahat ng kanyang kasuotan, maging ang mga alahas niya sa katawan. Pinakatitigan niya ang sariling ganda sa salamin ng banyo. Pinakapalan niya pa ng pulang lipstick ang mga labi, at doon lamang nakontento sa itsura. Sinuot niya ang puting bathroom, sakas lumabas doon at nagtungo sa king-size bed. She poured the bottle of red wine into the empty glass, and drank it to arouse herself before Isagani even got into the room. Pinatay niya pa ang puting ilaw, para itira lamang na nakabukas ang iilang mga dim lights. Naghalo ang liwanag at dilim sa kwarto, at sapat lamang iyon upang may makita siya kahit papaano. Ang importante ay maliwanag sa bandang kama, kung saan siya mamaya tatabihan ni Isagani. Ilang minuto pa ang lumipas na hinintay niya sa loob si Isagani. At nang tumunog ang pintuan ng hotel bago iyon bamuka, ay kaagad siyang nanabik. Sa dilim ay umiilaw ang kintab ng kasuotan ni Isagani, ganun din ang suot-suot na maskara. Isagani, halos liparin niya ang pagitan nilang dalawa. Hindi pa man nakakahuwelo at handa ang lalaki, ay siniilan niya na ito ng halik. Isagani lifted her up. Pumulupot ang parehong mga braso at binti niya sa leeg at baywang nito, saka siya kinarga papuntang kama, nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. Isagani kissed her passionately. Hindi gaya ng mga nagdaang araw, ngayon ay napaka-realistic ng nangyayari. It makes her want to think that this is the first time that they kissed, and what happened before was only her delusional dream. Napabulong siya nang bumaba ang mga labi ni Isagani sa kanyang leeg, paulit-ulit iyong dinampihan ng halik, saka muling bumalik sa kanyang mga labi. Nang maghiwalay ang mga labi nila, ay para tanggalin nito ang suot na suit. Kagat labi niyang pinanood ang lalaki na haborin din ang polo nito sa loob, at lumantad ang malaki nitong katawan. You look so hot with that mask on, while your body is exposed. Isagani, mapang-akit pa niyang puri sa lalaki. Tinanggal din niya ang pagkakapulupot ng strap ng bathrobe, para ipakita ang hubad niyang katawan. Beautiful. His deep voice complimented her, which made her blush. She kept telling herself that this wasn't the first time she'd had ano with Isagani. But this is just the first time she really felt this was really happening, a real thing. Kaya naman, hindi pa siya hinahawakan ng lalaki, ay nararamdaman na niya ang pagkaano ng kanyang katawan. Sa sobrang pananabik ay hinhila niya si Isagani, at ito ang ihiniga sa kama bago niya patungan. He comfortably rested his body while looking up at her. Go on. Give me your best shot. Muli niyang nakagat ang ibabang labi, saka bahagyang niyuko ang katawan, upang halikan sa leeg si Isagani, pababa ito ng pababa hanggang sa marating ang zipper ng puting pantalon nito. Subalit bago pa man niya iyon mag-alaw, ay bigla siya nitong hinatak pataas, dahilan upang magpantay ang kanilang mga mukha. Remove my mask, malalim na boses na anito. Sure. Muli siyang napangiti ng matamis, malugod na hinawakan ang tali sa likod ng mamahaling maskara ni Isagani. Though you look very handsome with this mask on. Isagani. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, nang makita ang ibang mukha ng lalaki, imbes ang mukha ni Isagani. That man had a smirk on his face, like he just won a bet. This man wasn't Isagani. Hindi ito si Isagani. Masarap ba ako, Miss Raquel? Sarkastiko pa nitong tanong sa kanya. Nanlaki ng husto ang mga mata niya sa labis na pagkagulat. Bumilis ang pagtibok ng puso niya, at para bang sandaling na blanko ang isipan niya, bago na proseso ang nakikita ngayon. Danilo, nang inag kaagad ang katawan niya sa halo-halong emosyon. Anong ginagawa mo rito? Nasaan si Isagani? What is happening? Danilo is the young man who works as a gardener in Isagani Mansion, and he has a big crush on her. Ginamit niya ito upang maitakas noon si Alexa sa mansyon ni Isagani, na nabigong mangyari, at ito may natama ni Isagani. Naalala niyang pagkatapos niyon ay iniwan niya lang ito sa hospital, at hindi na nakipagkita pa. Kaya anong ginagawa ng pobreng lalaking to sa hotel room, na dapat si Isagani ang kasama niya ngayon? Why are you wearing Isagani clothes? How did you get in here? Gusto niya agad itong saktan. Nabalot siya ng lito at gulo sa isipan, maging sa kanyang nararamdaman sa nangyayari. Nang tangkain niyang bumaba sa pagkakapatong sa katawan nito,
ay kaagad siya nitong pinigilan. Ginamit nito ang lakas bilang isang lalaki, upang itumba siya sa kama, na labis niya pang kinagulat. Nilapit ni Danilo ang mukha sa kanya, saka bumulong sa tainga niya. Nagsisimula pa lang ang palabas, Miss Raquel. Bakit gusto mo agad matapos? Ano? As the night got deeper, Isagani stood before the gathered guests. Nakatayo siya sa mababang entablado, habang nakatapat sa kanya ang isang mikropono. Nasa kanya ang paningin ng lahat ng tao sa loob. His voice was filled with gratitude and determination as he spoke. Tonight, we have not only celebrated our achievements, but also taken a significant step towards justice and redemption. I thank each and every one of you for your support and belief in a better future for our company, the Isabela Green Holdings. To all of us who, tinaas niya ang kanyang hawak na baso ng alak. Cheers! Tinaas din ng mga taong nakatingala sa kanya ang kanilang mga hawak na baso, upang makipagtutsa ng alak sa malayo. They all took a sip before Isagani spoke again. Tonight, I stand before you not only as the CEO, but also as a son who has witnessed the devastating consequences of his mother's actions. Natahimik muli panandali ang paligid, bago narinig ang mga bulong-bulungan at usap-usapan, tungkol sa nangyari kay Elizabeth. My mother, Elizabeth Santiago, the president of our company, as all of you may know, was involved in a case of embezzlement, fraud, and abuse towards our employees. Her actions tarnished the reputation of our company, and it is my responsibility to make things right. Nabalot muli ng katahimikan ang lugar, at nagpatuloy siya sa pagsasalita. To compensate for the damages caused by my mother's actions, I am announcing a fundraising program. This program will not only provide financial support to the affected employees, but also offer them opportunities for personal growth and development. I assure everyone that this is not an empty promise. I have personally set aside a substantial amount of my own wealth to start this program. Furthermore, an independent committee will oversee the distribution of funds, and ensure transparency throughout the process. Yumangay muli at nang ibabaw ang mga bulong ng paghanga, at pagrespeto sa kanya. Kinilala siya ng mga tao na mayroong dedikasyon, na iayos ang mga pagkakasala ng miyembro ng kanilang pamilya, imbes na proteksyonan at pagtakpan ang nangyari. Isagani immediately gained the trust of all the businessmen in the room. To conclude, I vow to rebuild our company's reputation, and ensure a brighter future for all those affected. Together, we will rise above this dark chapter, and emerge stronger than ever before. Mabilis na amingay ang mga palakpakan, at kampe ng mga taong humahanga sa kanya. He looked at the crowd with great satisfaction. Sa pagtigil ng palakpakan, kasabay niyon ang pagtatapat ng mga ilaw sa malaking screen sa likod ni Isagani, at doon nabaling ang tuon ng mga tao. Napalabas sa screen ang isang nakapagpapainit ng puso na video, na nagpapakita ng mga kwento ng mga empleyadong naapektuhan ng mga aksyon ng ina ni Isagani na si Elizabeth. Ipinakita ng video ang positibong epekto ng programa ng pondo, nagpapakita ng mga larawan ng mga empleyado, na tumatanggap ng tulong pinansyal, dumadalaw sa mga programa ng pagsasanay, at nagtatayo muli ng kanilang mga buhay. Dahil doon ay nagsipagpalakpakan na naman ang mga tao sa tuwa. Subalit hindi pa man natatapos ang video, ay bigla na lamang napalitan ng panibagong palabas. Ang kaninang malambing na musika, ay natabunan ng mga malalakas na ingay ng isang babae. Lahat ay napahugot ng hininga, at nagugulat na nanood sa screen, kung saan pinapalabas si Raquel Santiago, na nakikipag-ano sa isang hindi kilalang mukha ng lalaki. Lahat ay nangilabot at nanigas sa mga kinalalagyan. Kitang-kita ang lantad na katawan ng isang Santiago sa kasalukuyang okasyon. Isagani didn't look behind him. But he looked at the woman in front of the crowd, wearing a white pink diamond gown, shining angelically. Mayroong ngiti sa mga labi nito. At pagkakatuwa sa nangyayari. Well, she was the one who planned this all out. Isagani hurriedly went to her proudly. Wife, are you enjoying the show? Mas lumawak ang matamis na ngiti sa labi ni Alexa na tumungo. Oo naman mahal.
Pero mas matutuwa ako kung pupuntahan ko si Raquel ngayon, para tingnan ang itsura niya. He kissed her forehead gently. Be careful then. I'll back you up. His wife is amazing. Mas lalo niya itong minamahal.